In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Mga kapatid, tayo muli nagbabalik, no? Nawa at tayo muli magpapatuloy sa ating binabasa sa mga manuskrito na mga hindi na isama sa banal na salita o sa Holy Bible. Kaya po, ito pong ating ngayong pagsimulan panibagong pagbabasa, Apocalypse ni Thomas. Ibig sabihin, meron din pong kapahayagan kay Thomas, ang Ama na nasa langit sa pamagitan ng Panginoong Kristo at gabay ng banal na Espiritu Santo. So, bago pa tayo magsimula, no, pangunahan ko lang po, no, ang ating babasahin ay Apocalypse ni Thomas mula sa Apocryphal New Testament, Mr. James, Pagsasalin at Mga Tala, Oxford, Clarendon Press, 1924. Panimula. Ang paglitaw ng librong ito ay naging kamakailan. Kinundena ng Gelasian Degree ang aklat na tinawag na Apokalipsis ni Thomas bilang apokryphal, at iyon ang lahat na nalalaman dito noong 1908, isang sipi sa Berlin, MS, ika-9 na siglo ng Jerome's Chronicles ay napansin ni Dr. Prix sa ika-8 taon ng Tiberius. Ang manuskrito ay may tala na ito. Ngayon mga kapatid, bago pa tayo magsisimula, tayo magbibigay maiksing panalangin sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo. Amang Diyos, idinadalayan ko po sa oras na ito, no, na nawa ang bawat isa ibigyan ng pagpapalang spiritual, physical man, pangangailangan ng pang-araw-araw na pagkain, kagalingan sa bawat may korona at anumang uri ng sakit, at nawa kapagkat patawarin niyo po kami, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo, sapagkat nasa inyo lamang po ang kapurihan, kadakilahan, kaluwalhati at kapangyarihan magpakailanman. Amang Diyos, gabayan nawa ninyo ang aking pagbabasa sa manuskrito o Apocalypse ni Thomas, ang apostol po na ibinigay nyo sa Panginoong Kristo. Nawa, pagpalain nawa ang bawat isa. Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo. So, mga kapatid, tayo na po muling magsisimula sa panibagong babasahin o sa panibagong mga salita ng Diyos na magmumula sa Apocalypse ni Thomas. Dito, nagsisimula ang sulat ng Panginoon kay Thomas. Pakinggan mo, Thomas, ang mga bagay na dapat mangyari sa mga huling panahon. Magkakaroon ng taggutom at digmaan at lindol sa iba't ibang lugar. Snow at yelo at malaking pagkauhaw ay magkakaroon, at maraming pagkakasulungat sa mga tao, kalapastanganan, kasamaan, inggit, at pag-ulan ng kawalan ng pag-asa, pagmamataas, at kawalan ng pag-intindi, upang ang bawat tao ay magsasalita ng kung ano ang nakalulugod sa kanya. At ang aking mga saserdote ay hindi magkakaroon ng kapayapaan sa kanilang sarili, kundi maghahandog sa akin ng mapanlinlang na pag-iisip. Kaya't hindi ako titingin sa kanila. Kung gayon, makikita ng mga pari ang mga taong umalis sa bahay ng Panginoon at bumalik sa mundo, at nagtatakda o nagkasala ng mga palatandaan sa bahay ng Diyos, at sila ay kukuha ng pagpapasya para sa kanilang sarili ng maraming mga bagay at mga lugar na nawala at na mapapailalim kay Cesar. Tulad din noong una, nagbibigay ng mga buwis sa para sa mga lungsod, maging ang ginto at pilak at ang mga punong lalaki
ng mga lungsod ay hahatulan. Dito natapos si Verona, nagpatuloy si Munich at ang kanilang sangkap na dinala sa kaban ng mga hari at sila ay mapupuno. Sapagkat magkakaroon ng malaking kaguluhan sa buong bayan at kamatayan, ang bahay ng Panginoon ay mawawasak at ang kanilang mga dambana ay napupuot, kaya't ang mga gagamba ay naghabi ng kanilang mga sapot doon. Ang lugar ng kabanalan ay masasama. Ang pagkasaserdote ay marumihan. Ang pagkabalisa, paghihirap ay magdaragdag. Ang birtud ay madadaig. Mawawasak ang kagalakan at aalis ang kagalakan. Sa mga araw na iyon ay lalago ang kasamaan. Mayroong mga respeto sa mga tao, ang mga himno ay titigil sa bahay ng Panginoon. Ang katotohanan ay mawawala na ang pagkaabuso ay mapapalawak sa mga saserdote. Ang isang matuwid na tao, isang matuwid na pagkasaserdote ay hindi masusumpungan. Sa biglaan ay lilitaw na darating sa huling panahon ng isang hari na mahilig sa kautusan na hindi hahawak ng matagal. Iiwan niya ang 2 anak. Ang una ay ipinangalanan sa unang liham, Arcadius. Ang pangalawa ng ikawalong, Honorius. Ang una ay mamamatay bago ang pangalawa. Namatay si Arcadius noong 408, Honorius noong 423. Pagkatapos ay lilitaw ang 2 prinsipe upang pahirapan ang mga bansa sa ilalim ng kanilang mga kamay. Magkakaroon ng isang napakalaking taggutom sa kanang bahagi ng silangan upang ang bansang ito ay magtindig laban sa bansa at mapalayas mula sa kanilang sariling mga hangganan. Muli pang ibang hari ang babangon, isang manilinglang at mag-uutos ng isang gintong imahe ni Cesar na gagawin upang sambahin sa bahay ng Diyos. Bakit? Ang mga martir ay lalago kung magkagayoy babalik ang pananampalataya sa mga lingkod ng Panginoon. At ang kabanalan ay dadami at pagdaragdag. Paghihirap, ang mga bundok ay aaliw at ibababa ang tamis ng apoy mula sa harapan upang magawa ang kabilang ng mga banal. Pagkaraan ng kaunting puwang ay lilitaw ang isang hari mula sa silangan na mahilig sa kautusan, na magpapasan ng lahat ng mabubuting bagay at kinakailangan upang mapuno sa bahay ng Panginoon. Magpapakita siya ng awa sa mga balo at sa mga nangangailangan. At utos ang isang maharlikang handog na ibigay sa mga pari sa kanyang mga araw ay magiging kasaganaan ng lahat ng mga bagay. At pagkatapos nito ay muling magbabangon ang isang hari sa timog na bahagi ng mundo at hahawak sa isang maliit na puwang na sa mga araw ay mawawalan ng kabangyaman ang halaga ng mga sundalong Romano upang ang sangkap ng lahat ng matatanda ay utos na kukuha at ibibigay sa hari upang ipamahagi.
Pagkatapos ay magkakaroon ng maraming mais at alak at langis, ngunit malaking pagmamahal sa pera, upang ang sangkap na ginto at pilak ay ibibigay sa mais at magkakaroon ng malaking pagkauhaw. Sa oras na iyon ay magiging napakalaking pagtaas ng dagat, upang walang sinumang magsasabi ng balita sa sinumang tao. Ang mga hari sa mundo at mga prinsipe at ang mga kapitan ay mababagabag, at walang sinumang magsalita na malayang matapang. Ang mga kulay abo na buhok ay makikita sa mga batang lalaki, at ang mga bata ay hindi bibigyan ng lugar sa mga may edad. Pagkatapos nito ay lilitaw ang isang panghari, isang manilinlang na hawak sa isang maikling puwang, na sa mga araw ay magkakaroon ng lahat ng mga kasamaan, maging ang pagkamatay ng lahi ng mga tao mula sa silangan hanggang sa Babylonia, at pagkaraan ng kamatayan at gutom at tabak sa lupain ng Kanaan hanggang sa Roma. Kung gayon, ang lahat ng mga bukal ng tubig at mga balon ay kumulo at maging dugo, o maging alabok at dugo. Ang langit ay makagalaw, ang mga bituin ay mahuhulog sa lupa, ang araw ay mapuputol sa kalahati tulad ng buwan, at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang ilaw. Magkakaroon ng magandang palatandaan at kababalaghan sa mga panahong iyon na malapit na si Antikristo. Ito ang mga tanda sa kanila na tumatahan sa lupa. Sa mga araw na iyon, ang pagdaramdam ng malaking pagdaramdam ay darating sa kanila. Tumira sa aba niya sa mga bumabagabag sa pagbagsak, sapagkat sila ay magsisipag-gawang walang kadahilanan. Sa aba nila na nagpakasal, sapagkat hanggang sa gutom at nangangailangan sila manganganak ng mga anak sa aba niya na sumasali sa bahay o bukid sa bukid, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay masusunog ng apoy sa aba niya na hindi tumingin sa kanilang sarili habang pinapayagan ang panahon, sapagkat pagkatapos nito ay parurusahan sila magpakailanman. Aba sa kanila na tumalikod sa dukha kapag siya ay humiling. Narito ang isang pahinga na nagpapatuloy ang teksto, sapagkat ako ay mataas at makapangyarihan. Ako ang ama ng lahat. Sa huli, ang ilang mga salita ngayon hindi maintindihan ng una, hindi ang mga salita gayunpaman nasa teksto ni Wilhelm. Ipagpatuloy ko si Wilhelm. Ito ang 7 palatandaan ng pagtatapos ng mundong ito. Magkakaroon ng gutom sa buong lupa at magtindig sa salot at labis na pagkabalisa. Kung gayon, ang lahat ng mga tao ay dadalhin na bihag sa lahat ng mga bansa at mahuhulog sa talim ng tabak. So mga kapatid, nawa naintindihan na unawaan nyo yung binasa ko, unang yugto sa Apocalypse ni Thomas, o sa pahayag ni Thomas kay Thomas. Nawa at pagpalay nawa ang bawat sa makaunawa ang binasa ko sa Apocalypse ni Thomas, at sa pangalan ng Ama, ng Anak at Banal na Espiritu Santo, sa kanila ang pasasalamat, kabutihan, karangalan, kagalakan
kaluwalhatian, kapangyarihang magpakailanman. Sa bawat sa makakapakinig nito, nawa nasa inyo po ang kaunawaan. Maraming salamat po. Sinawat.